Noong taong 1969, sa isang liblib na bahagi ng Agusan del Sur, nagsimula ang istoryang bumabalot ng takot at kaba sa mga taong nakarinig. Sa pusod ng kagubatan kung saan masukal at madilim ang mga punong kahoy, doon naninirahan ang grupo ng mga NPA na pinamumunuan ng isang matapang na lalaki na kilala sa alias na Butog. Matagal nang nagtitiis ang mga tao sa kanilang lugar sa pang-aabuso ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Halos wala nang makain ang mga magsasaka at kahit ang maliit na ani ay kinuha pa ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Sa sobrang hirap, nagpasya si alias Butog na buuin ang kanilang samahan upang kumalaban at maghiganti para sa bayan. Hindi na natin pwedeng tiisin to. Matigas na sabi ni alias Butog habang kausap ang dalawang pinagkakatiwalaan niyang kasama na sina Henry at Danilo. Kung patuloy tayong tatahimik, habang buhay tayong aalipinin ng mga ganid na yan. Sumasang-ayon ako. Ang mga anak ko gutom na. Ni asin wala na kaming may palaman sa kanin. Tugon ni Henry. Kung ganon Kailangan nating maganda. Hindi sapat ang baril at bala. Kailangan nating magtago sa gubat para hindi tayo madaling maabot ng militar. Dagdag ni Danilo. At doon nagsimula ang kanilang komunidad sa kagubatan. Gumawa sila ng maliit na kubo-kubo, nagtanim ng kaunting gulay at palay, at natutong manghuli ng mga hayop para mabuhay. Ang gubat ang naging kanlungan nila, malayo sa mata ng pamahalaan. Ngunit isang gabi, habang nagbabantay si Henry sa may bukana ng kampo, nakarinig siya ng kakaibang ungol na tila halong aso at tao. Napalingon siya sa dilim at biglang lumitaw ang isang matikas na lalaki at may matalim na mga mata. Huwag kang matakot, kaibigan. Ako si Dario. Hindi ako kaaway. Nakapaghanda si Henry ng itak, ngunit pinigil siya ni alias Butog na biglang lumabas mula sa kubo. Sandali, Henry. Pakinggan muna natin siya. Lumapit si Dario sa kanila. Matikas ang katawan, ngunit ramdam ang kakaibang presensya. Ako'y may lahing Gabunan. Aswang ang turi ng iba sa amin, pero hindi ako pumapatay ng inosente. Ang mga pinapatay ko ay yaong mga gahaman at tiwaling politiko na siyang nagpapahirap sa atin. Sabi ni Dario. Nagkatinginan sina alias Butog at Henry pati si Danilo. Hindi nila agad nalaman kung paniniwalaan ba o hindi ang estrangherong ito. Kung totoo ang sinasabi mo, kung talagang galit ka rin sa mga kurakot, isa ka naming kaalyado. Hindi ko kayo tatraidorin. Ang dugo ko man ay aswang, pero ang puso ko ay para sa mga taong inaapi. Sagot ni Dario kay alias Butog. Mula noon, naging bahagi si Dario ng kanilang samahan. Sa gabi kapag bumababa ang NPA para lusubin ang bahay ng mga pinuno ng gobyerno doon sa baryo, kasama nila ang gabunan na aswang. Kapag nagbabagong anyo siya, malaaso ang kanyang muka, kumakapal ang mga balahibo sa buong katawan at lumalakas ang kanyang bisig na kayang tumumbas sa 3 kalabaw. Minsan bago sila lumusob, nag-uusap sila sa ilalim ng punong kahoy. Dario, huwag mong kalimutan mga opisyal ang mga target natin . Bawal tayo manakit ng sibilyan. Maasahan niyo ko. Kahit kailan, hindi ko sinaktan ang mga inosente. Ang mga hayop na kagaya ko, madalas hinuhusgahan, pero ipapakita ko sa inyo na may puso pa rin ang isang Gabunan na gaya ko. Madalas nilang gamitin ang lakas ni Dario bilang panakot. Kapag nahuli nila ang isang tiwaling kapitan o konsehala, nakikita nitong unti-unting nagbabago ang anyo ni Dario. Ang matatalas niyang kuko at pangil ang nagiging huling alaala ng mga mapagsamantalang politiko. Sa baryo, kumalat ang bulong-bulungan. May mga nilalang daw na kasama ng NPA na kumakain ng kurakot at hindi malaman ng taong bayan kung matatakot sila o matutuwa dahil kahit paano
unti-unting mababawasan ang mga mapang-abusong opisyal. Ngunit nagsimulang magbago ang ihip ng hangin nang dumating ang balita na may malaking operasyon ang militar laban sa grupo ni alias Butog. Sa gitna ng kagubatan, nagtipon-tipon ang mga kasamahan. Kailangan nating maghanda. Kung aabutan tayo ng sundalo dito, sigurado madadamay pati mga pamilya natin, sabi ni Henry. Di ako papayag na basta na lang nila tayo uubusin. Hanggat nandito si Dario, may laban tayo, sabi naman ni alias Butog. Humakbang si Dario. Kung lalapit sila, ako ang unang haharap. Hindi ko hahayaan na apihin nila tayo. At doon nagsimula ang pinakamalupit na laban sa pagitan ng militar at ng pinagsanib na pwersa ng NPA at Gabunan. Sa pusod ng kagubatan sa Agusan del Sur, dumaan ang mga araw na tahimik ang kampo ng grupo ni alias Butog. Subalit sa ilalim ng katahimikan ay may halong kaba dahil sa kumakalat na balita na may malaking operasyon ang militar upang sugpuin ang kanilang samahan. Gabi noon nang tipunin ni alias Butog ang kanyang mga kasama. Nagsindi sila ng maliit na siga sa gitna ng kanilang kubo upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Anong gagawin natin, Butog? Kung totoo ang balitang parating ang militar, hindi sapat ang mga baril natin. Humigop ng malalim na hininga si alias Butog. Hindi natin haharapin ng walang plano ang kalaban. Kilala nila ang mga baril, pero hindi nila kilala si Dario. Kung ganon, gagamitin natin ang lakas ni Dario bilang panguna. Kapag sila'y dumating, siya ang harang. Ang mga sundalo takot din sa mga nilalang na kagaya niya, sabat ni Danilo. Tahimik na nakaupo si Dario sa gilid at nakatitig sa apoy. Handa ko kayong ipagtanggol kayong lahat. Ngunit kailangan nating tiyakin na walang inosente ang madadamay. Ang laban ko ay laban din ninyo para sa mga naaapi, sabi ni Dario. Nagkatinginan ng tatlo at sabay na tumango. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagpasya si Henry at Danilo na bumaba sa baryo upang magmasid. Gamit ang makikitid na daanan, naglakad silang dalawa. Habang nasa gilid ng palayan, nakasalubong nila si Mang Isko, isa sa mga magsasaka. Henry, Danilo, narinig ko kagabi na may mga sundalong dumating sa kabilang bayan. 25 daw ang bilang nila. Hinahanap kayo. Kung totoo ang sabi ni Mang Isko, wala na tayong oras. Salamat, Mang Isko, pero huwag kang mag-alala, gagawa kami ng paraan, sagot ni Danilo. Mabilis silang bumalik sa kampo at isinalaysay kay alias Butog ang balita. 25 ang bilang. Hindi natin kayang sabayan ng bala ang bilang nila. Ako ang bahala. Kapag sila lumapit sa gubat, mararamdaman ko. Isa-isa kong babawasan ang bilang nila bago pa sila makarating sa kampo, tugon ni Dario. Kinagabihan, habang mahimbing ang karamihan, nagbantay si Dario sa mataas na bato na tanaw ang daan papasok ng gubat. Ang kanyang pandinig ay mas matalim kaysa sa kahit sino sa grupo. Maya-maya, narinig niya ang kaluskos ng mga bota at ng kalansing ng mga armas. Paparating na sila, bulong ni Dario sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang nagbago ng anyo. Ang kanyang muka'y tila aso na may matatalim na pangila. Kumapal ang balahibo sa kanyang katawan at ang kanyang mga kuko'y kumikislap sa ilalim ng buwan. Nang makalapit ang 3 sundalo sa unahan ng tropa, biglang tumalon si Dario mula sa taas ng bato. Isang iglap lang, nadagit niya ang isa at hinagis sa makapal na damuhan. Ang dalawa'y napasigaw at agad na nagpaputok ng barila. Subalit mabilis ang Gabunan. Sa loob ng ilang segundo, nakalapit siya at itinumba ang isa pa. Naiwan ang huling sundalo na nanginginig, hawak ang baril. Ngunit bago niya maputok, hinampas siya ni Dario at nawalan ng malay. Pagbalik niya sa kampo, duguan ang kanyang kuko. Napatayo si Henry. Dario, anong nangyari? 3 na ang hindi makakabalik. Pero hindi pa tapos. May 22 pa na paparating, sagot ni Dario. Nagtaas ng kamao si alias Butog. Kailangan natin maging handa lahat. Hindi natin hayaang basta na lang tayo papasukin,
sabi ni alias Butog. Lumipas ang 2 araw, lalong sumikip ang gubat. Naririnig ng grupo ang mga putok ng barila at mga sigaw ng mga sundalo na naghahalughog. Pinag-aralan ni alias Butog ang bawat kilos ng militar. Hindi sila susugod agad. Hinihintay nilang magutom tayo. Pero ang hindi nila alam, hindi lang sila ang kakalabanin natin ng barila. Nandito si Dario. Ngunit nagsimulang mag-alala si Danilo. Butog, paano kung madamay ang pamilya natin sa baryo? Kapag hindi nila tayo makita dito, bababa sila at kukunin ang mga mahal natin. Tumahimik si alias Butog, saka tumingin kay Dario. Dario, kaya mo bang protektahan ng mga tao sa baryo kung sakaling bumaba ang mga sundalo doon? Tumingin si Dario sa 3. Oo, pero hindi ko magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ng isa sa inyo para gabayan ako sa mga bahay ng mga tao. Kung ganoon, ako ang sasama sa'yo. Mas kabisado ko ang baryo kaysa sa iba, sagot ni Henry. Nagkasundo sila na kinabukasan ng gabi ay bababa sina Henry at Dario upang bantayan ang mga tao sa baryo, habang sina alias Butog at Danilo ay mananatili sa kampo upang ihanda ang mga kasama para sa inaasahang sagupaan. Sa ilalim ng buwan, dumating ang gabing yon. Tahimik na dumaan sina Henry at Dario sa tabing ilog patungo sa baryo. Habang naglalakad, biglang napahinto si Henry nang marinig ang mahinang iyak ng isang bata mula sa masukal na bahagi ng gubat. Dario, narinig mo ba yon? Tumango si Dario at mabilis na suminghot ng hangin. Oo, naamoy ko ang dugo. Agad silang sumilip at nakita ang isang sundalo na hawak ang batang babae. Sugatan ang bata at umiiyak. Dahan-dahang lumapit si Henry, hawak ang kanyang itak. Bitawan mo ang bata! Sigaw niya. Nagulat ang sundalo at tinutok ang baril kay Henry. Ngunit bago niya maputok, mabilis na sumalakay si Dario sa kanyang likuran. Sa isang iglap, natumba ang sundalo at nabawi ang bata. Salamat po! Nanginginig na sabi ng bata habang yakap ni Henry. Umuwi ka na sa inyong bahay. Huwag kang lalabas hanggat hindi ligtas. Matapos mailigtas ni Henry at Dario ang batang babae, nagpasya silang ipagpatuloy ang pagbabantay sa baryo. Tahimik nilang nilibot ang mga daan. Pinagmasdan ang bawat bahay na tila natutulog ng mahimbing. Ngunit sa likod ng katahimikan ay ramdam ni Dario ang kakaibang presensya. Henry, may amoy pulpura sa hangin. May mga sundalo na nakapalibot dito. Sigurado ka ba? Tanong ni Henry hawak ang kanyang itak. Tumango si Dario. Hindi sila basta sundalo. Galit ang dala nila. Para naghahanap talaga ng gulo. Nagpasya silang dumaan sa gilid ng baryo. Doon nakita nila ang 3 sundalo na nag-iikot at tila may hawak na listahan ng mga pangalan. Pangalan ng mga miyembro ng NPE siguro yan. Kapag nakuha nila to, tiyak may madadami na pamilya, sabi ni Henry. Hindi ko hayaang mangyari yan. Matigas na sagot ni Dario. Dahan-dahang lumapit si Dario. Mabilis ang kanyang kilos at bago pa man nakapagpaputok ng baril ang isa, agad niyang sinunggaban ito. Nabitawan ang listahan at nahulog sa lupa. Henry, kunin mo na! Sigaw ni Dario. Agad namang pinulot ni Henry ang papel. Nabasa niya ang ilang pangalan ng kanilang mga kasama doon sa gubat, pati na ang mga asawa at anak ng mga ito. Kung nakarating to sa kampo ng militar, yari tayo, bulong ni Henry. Napalingon ang natitirang 2 sundalo kay Dario. Ngunit sa isang iglap, tinulak niya ang hawak na sundalo patungo sa kanila at mabilis na tumalon palayo. Nagkaroon ng kalituhan at doon sinamantala ni Henry ang pagkakataon. Sa mabilis na saksak gamit ang kanyang itak, tinumba niya ang isa. Ang huli ay nakatakas at tumakbo pa palayo. Huwag na natin siyang habulin. Mas mahalaga ang listahang to. Kailangan makabalik agad tayo sa kampo. Samantala sa kampo naman, nakahanda na si alias Butog, Danilo kasama ang iba pang kasamahan. Gumawa sila ng patibong gamit ang kahoy na tinik at mga pinatalim na kawayan.
Butog, kapag dumiretso sila dito, sigurado ako, marami ang tatamaan ng mga patibong natin. Pero kung sobrang dami nila, baka mahirapan pa rin tayo. Hindi tayo atras. Ang laban na to ay para sa lahat ng magsasakang pinagsamantalahan. Hindi natin sila hahayaang sakupin pa tayo. Sabi ni alias Butog. Habang nagsasalita si Butog, dumating sina Henry at Dario, humihingal at pawis na pawis. Butog, Sigaw ni Henry. Nakuha namin to. Sabay abot ng listahan. Binasa ni Butog ang mga pangalan. mga pamilya natin to ah. Kung hindi dahil kay Dario, baka naubos na sila. Tumingin si Danilo kay Dario at bahagyang ngumiti. Ngayon ko lalo nakita na hindi ka talaga kaaway, Dario. Huwag kayong magpasalamat. Mas marami pa silang plano. Huwag tayong magpakampante. Kinagabihan na, habang mahimbing na natutulog ang ilan, nagbantay si Danilo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabantay, nakarinig siya ng mahihinang yabag sa di kalayuan. Agad niyang ginising si Butog. Butog, may paparating. Nagising ang lahat, kabilang sina Henry at Dario. Lumapit si Dario at suminghot sa hangin. Hindi sila iilan. Marami sila. Sabi ni Dario. Kung ganoon, ito na ang inaasahan natin. Mga kasama, ihanda ang mga armas. Huwag kayong lalaban ng padalos-dalos. Tandaan ninyo, para ito sa bayan. Gawin ang plano. Wika ni alias Butog. Mabilis na pumwesto ang lahat. Si Henry sa kaliwang bahagi ng kampo, si Danilo sa kanan, si Butog sa gitna, at si Dario ay nakakubli sa matataas na sanga ng puno. Ilang minuto lang, lumitaw ang mga sundalo. May dalang malalaking ilawan at mga baril. Huminto sila nang mapansin ang mga kubo. Ay mga NPA! Lumabas kayo at sumuko na! Sigaw ng isang sundalo. Tahimik lang ang kampo, ngunit sa isang iglap, pumutok ang isang baril. At dahil doon, nagsimula na ang putukan. Mabilis na bumaba si Dario mula sa puno at sumalakay sa unahan ng tropa. Nagulat ang mga sundalo nang makita ang kanyang anyo. Malaaso ang muka, makapal ang balahibo at kumikislap ang mga kuko. Ay! Naku! Hindi tao yan! Nagkagulo ang tropa ng militar. Samantala, sinamantala ni Henry at Danilo ang pagkakataon upang makasalakay. Mabilis nilang inataki ang mga nalilito pang sundalo. Para sa bayan! Sugod! Sigaw ni alias Butog habang nagpapaputok ng barila. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ilang sundalo ang nakalapit sa kampo at nakapagpaputok, dahilan upang masugatan ang dalawang kasama. Agad silang tinulungan ni Henry upang madala sa ligtas na bahagi ng kubo. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Kapit lang mga kasama. Samantala patuloy ang paglalaban ni Dario. Sa bawat hampas ng kanyang kuko, tigil ang paghinga ng sundalo. Ngunit sa dami ng kalaban, ramdam niyang napapagod siya. Dario, kaya mo pa ba? Humihingal si Dario, ngunit matigas ang kanyang boses. Hanggat nandito ako, walang makakalapit sa inyo. At muling sumugod ang gabunan, galit na galit, habang ang dilim ng kagubatan ay nagiging saksi sa dugong dumadaloy sa dalawang panig. Lumalakas ang putukan sa paligid ng kampo. Ang mga sundalo ay patuloy na sumusugod, dala ang kanilang ilaw at matitinding armas. Sa bawat putok ng baril nanginginig ang lupa at nagkakalat ng takot sa mga kasamahan ni na alias Butog. Danilo, bantayan mo ang kanan. O Butog. Si Henry naman ay nagmamadaling tinulungan ang dalawang sugatan na kanyang tinakbo kanina. Isa sa kanila ay tinamaan sa balikat at ang isa naman sa hita. Gumamit siya ng piraso ng tela para itali at pigilan ang pagdurugo. Tiisin ninyo, hindi tayo pwedeng bumagsak ngayon. Bulong ni Henry habang ramdam ang tensyon sa paligid.
Samantala, nasa harapan pa rin si Dario, humaharang sa bawat sundalong sumusugod. Tumalon siya sa gitna ng tropa, mabilis na sinunggaba ng isa at inihagis sa puno. Ang kalabog ng katawan ay napatigil sa ilan. Nang makita ng mga sundalo ang kanyang malaaso at mabalahibong anyo, nag-aatubili silang lumapit. Demonyo! Demonyo to! Hindi tao! Sigaw ng isang sundalo. Ngunit kahit anong sigaw nila, hindi napigil ang takot na gumapang sa kanilang dibdib. Sa bilis ng mga galaw ni Dario, isa-isa silang tinatamaan ng kanyang matatalas na kuko. Ang iba'y sugatan lang at tumakbo palayo. Ngunit ang ilan ay tuluyang bumagsak at hindi na muling gumalaw. Henry! Pinapalibutan tayo! Kailangan nating umatras papasok sa mas makapal na bahagi ng gubat! Hindi tayo basta-basta makakatras. Kapag iniwan natin ang sugatan, mamamatay sila. Hindi natin iiwan ng kahit sino. Kung kailangan, dito na tayo. Tatayo tayo dito hanggang sa huling hininga. Sabi ni alias Butog. Lumapit si Dario kay Butog. Duguan ang kamay ngunit matibay pa rin ang tintig. Butog, kaya kong pigilan karamihan sa kanila. Pero hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Kailangan ko ng suportahan ninyo ko. Tumango si Butog. Kung ganoon, sabay-sabay tayong lalaban. Mga kasama, huwag tayong matakot. Tandaan ninyo kung bakit tayo nandito. Para ito sa ating mga pamilya! Nagpatuloy ang labanan. Ang mga sundalo kahit takot sa nilalang na si Dario ay patuloy pa rin sumusugod dahil sa utos ng kanilang pinuno. Sa bawat hampas ng gabunan, nababawasan ang kanilang bilang. Ngunit sa bawat pagputok ng baril, may nadadagdag na sugatan sa panig ni Dario. Lumapit si Danilo kay Henry. Hindi natin pwedeng ganito palagi. Kung patuloy silang sumusugod, mauubos tayo. Anong iniisip mo? Tanong ni Henry. Kailangan natin gamitin ang mga patibong na ginawa natin. Hilahin natin sila papunta doon. Agad nilang isinakatuparan ang plano. Habang nag-aalangan ang mga sundalo sa harapan ni Dario, sumugod sina Henry at Danilo. Nagpaputok at tumakbo palayo patungo sa direksyon ng mga tinik at kawayan na inihanda nila. Ang ilang sundalo ay nahulog sa patibong. Nabutas ng matutulis na kahoy. At ang mga kasamahan ay biglang umatras sa gulat. Butog, nagtagumpay tayo sa plano! Sigaw ni Danilo. Ngunit hindi pa rin tapos ang laban. Dumating ang panibagong pangkat ng sundalo mula sa kabilang bahagi ng gubat. Mas marami sila at mas handa. Dala ang mas malalakas na armas. Ang kanilang pinuno ay sumigaw. Huwag kayong matakot! Tao man o halimaw, babagsak sila sa atin! Napasigaw si Henry. Butog, mas marami pa sila! Hindi tayo uurong. Dario, kaya mo pa ba? Wika ni alias Butog. Humihingal na si Dario pero hindi nagpakita ng kahinaan. Hanggat humihinga ako, hindi sila makakalapit. At muling sumiklab ang putukan. Ang gabi ay umalingaw-ngaw ng sigaw, bala at alingaw-ngaw ng mga nagbabangga ang katawan. Ang buwan ay tila nagmamasid sa isang labanan ng tao at nilalang, habang ang kagubatan ay nababalot ng apoy at dugo. Lumala ang sagupaan sa pusod ng kagubatan ng Agusan del Sur. Ang apoy ng mga baril ay nagliliwanag sa dilim ng gabi, habang ang mga sigaw ng sugatan at naglalaban ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Si Dario, ang gabunan, ay patuloy na nakikipaglaban sa gitna ng mga sundalo. Ang kanyang mga matatalim na kuko ay dumudurog ng kahoy at bakal at ang kanyang mga panggagalit ay nagpatigil ng ilan sa kanilang paglusob. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang pagod. Butog, kung hindi natin tatapusin agad to, mauubos tayo. Hindi tayo aatras. Ngayon o kailanman, ipapakita natin ang hindi basta-basta na magigiba ang ating paninindigan. Ngunit unti-unti napapalibutan ang kanilang kampo. Ilang kasama ang tuluyan ng bumagsak. Si Danilo habang nakikipaglaban ay tinamaan ng bala sa dibdib at napaupo sa lupa. Henry,
Alagaan mo ang pamilya ko. Mahinang bulong ni Danilo habang napapaubo pa. Hindi, Danilo, huwag kang bibitaw! Sigaw ni Henry habang hawak siya. Ngunit tuluyan nang pumikit si Danilo habang dumadaloy ang dugo sa kanyang dibdiba. Nagalit si Henry at sumugod. Walang takot na hinampas ang mga sundalo gamit ang kanyang itak. Ngunit natamaan din siya sa braso. Halos hindi niya na ito maigalaw. Wala na rin bala ang kanyang dalang armas. Samantala si Dario ay nakaharap sa pinuno ng tropa ng militar. Malakas ang loob ng pinuno. Hawak ang matinding armas. Ha! Hindi ka tao! Dito matatapos ang buhay mo, halimaw! Ngunit bago pa siya makapagpaputok, mabilis na sumugod si Dario at sinunggaban ito. Sa isang iglap lang, napailalim ang pinuno sa matinding lakas ng gabunan. Ngunit sa huling sandali, pinaputukan siya nito ng malapitan. Tumama ang bala sa tagiliran ni Dario dahilan upang siya'y mapatras at lumuhod. Dario! Sigaw ni Butog. Tumakbo pa palapit ngunit bago pa makalapit, sinenyasan siya ng gabunan. Butog, huwag kang lalapit. Kailangan kong tapusin to. Sa huling lakas ni Dario, muli siyang tumalon at sinunggaban ang pinuno ng tropa. Pareho silang bumagsak sa bangin sa gilid ng gubat. Isang malakas na sigaw ang narinig, kasabay ng pagbagsak ng dalawang katawan sa kadiliman. Tahimik ang ilang segundo, tila napako sa kinatatayuan ang lahat. Ang sundalo man o kasama ni Butog nang makita ng militar na wala na ang kanilang pinuno at marami na ang bumagsak sa kanila, nagpasya silang umatras. Umatras tayo! Umatras! Sigaw ng isa at isa-isa silang tumakbo palayo sa kagubatan. Iniwan ang kanilang mga kasamahang patay na. Sa kampo, natira sina alias Butog, Henry at kaunting kasamahan. Halos kalahati ng kanilang grupo ang bumagsak sa labanang iyon. Ang kagubatan ay tahimik na muli, ngunit ang amoy ng pulbura at dugo ay nananatili sa hangin. Lumapit si Henry kay Butog. Butog, si Dario. Wala na ba talaga siya? Tahimik na napaupo si Butog sa lupa. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Hindi siya halimaw. Siya ay naging sandata ng mga naaapi. Siya ay bayani. Nagluksa ang buong grupo. Alam nilang hindi na muling babalik si Dario. Ngunit ang alaala ng kanyang tapang ay mananatili sa kanilang puso. Lumipas ang mga buwan. Nagpatuloy ang laban ni na alias Butog, ngunit dala nila ang kwento ng isang gabunan na naging kakampi ng tao. Sa bawat gabi na tahimik ang gubat, may mga bulong-bulungan ang mga magsasaka. May nilalang daw na nagbuwis ng buhay para sa bayan. At sa mga sumunod na taon naging alamat sa Agusan del Sur ang kwento ni Dario, ang gabunan na hindi piniling maging halimaw, kundi maging bayani. Magpasa hanggang ngayon, patuloy na umiiral ang grupo ng NPA. Sila ang patunay at nagpapatunay na maraming sindikato sa gobyerno at mapang-api sa pera at kapangyarihan. Ngunit kahit kailan, hindi nabuwag ang kanilang paninindigan na balang araw, magbubunga rin ang kanilang mga pinaggagawa at makakamit nila ang magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya at para sa ating bansa. Sa aming baryo, may iilan lang ang bahay. Karamihan pawid ang bubong at kawayan ang dingding. Madilim ang paligid tuwing gabi dahil bihira ang may ilaw di kuryente. Gasera lang ang gamit ng karamihan. Dito nagsimula ang kababalaghan na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa alaala ko. Noong panahong yun, kilala sa aming lugar si Mang Sadring, isang albularyo. Siya ang takbuhan ng mga tao kapag may karamdaman o kapag may kakaibang nangyayari sa pamilya. Marami na rin siyang napagaling, kaya't malaki ang tiwala ng mga tao sa kanya. Kasama ko noon ang mga kababata ko na sina Atoy, Elmer at pinsan kong si Carla. Madalas kaming magkakasama
sa paglalaro at paggala sa paligid. Pero nang magsimulang kumalat ang balitang may aswang na namumugad malapit sa amin, biglang nagbago ang lahat. Edward, huwag ka munang lalayo ngayong gabi. May nadinig na naman akong balita na may kinuhang bata kagabi. Nanginig ako sa kaba. Yun ang sabi ni nanay sa akin. Nanay, totoo po ba talaga na may aswang dito? Tanong ko. Matagal nang may ganyan dito sa atin. Pero huwag ka mag-alala, andyan naman si Mang Sadring. Kinabukasan, nagkita-kita kami ni na Atoy, Elmer at Carla sa may punong mangga sa gilid ng bukid. O Elmer, nadinig mo ba kagabi? Yung iyak ng sanggol na parang nasa bubong? Oo, yun nga. Yun kasi sabi ni nanay, baka daw aswang yun. Sagot ko naman. Tahimik lang akong nakikinig pero ramdam ko rin ang kaba nila. Pagkaraan ng ilang araw, isang gabing may nangyari na hindi namin inaasahan. Habang natutulog kami, nagising ako sa kakaibang tunog mula sa bubungan. Parang may humahaplos at kumakaluskos. Dahan-dahan ako nga bumangon at sinilip si nanay na mahimbing pa ring natutulog. Hindi ako nakatiis, pumunta ako sa bintana. Doon ko nasilayan ng isang anino na nakadungaw sa bubong ng kapitbahay namin si Aling Maringa. Mahaba ang buhok at kumikislap ang mga mata. Hindi tao ang anyo nito. Para itong hayop na nagtatangkang pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Nagkasakit si Aling Maringa at halos mawalan ng buhay ang bagong silang niyang anak. Sabi ng mga kapitbahay, muntik nang makuha ng aswang. Agad na pinatawag ni Mang Sadring ito. Pagdating ni Mang Sadring, dala niya ang kanyang kahon na puno ng mga halamang gamot, langis at mga anting-anting. Mahigpit ang kanyang titig. Parang alam niya na ang kalaban. Mukhang hindi ordinaryong aswang ang gumagala dito. Malakas ito. At kung hindi natin susugpuin, isa-isa kayong mauubos dito, lalo na ang mga bata. Tahimik ang buong baryo. Ako, si Atoy at Elmera, pati si Carla, nakikinig lang mula sa gilid. Nakikinig sa kaba. Sandali man sa drink. Paano natin masisiguro na hindi nga ito makakabalik? May ritual akong gagawin, pero kailangan ko ng kasama. Mga kabataang walang takot. May handa ba rito? Napatingin kami sa isa't isa. Wala man sa plano, alam namin kami ang tinutukoy ng matanda. Nang gabing yon, matapos magpahayag si Mang Sadring tungkol sa ritual, nag-uwian ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Pero bakas sa mga mukha nila ang matinding takot. Wala ni isang nakangiti at kahit ang matatanda halatang nangangamba. Kami naman ni Atoy, Elmer at Carla hindi agad nakatulog. Doon kami nagkumpulan sa maliit na kubo sa tabi ng bahay ni Atoy. Pare, sigurado ka bang sasama ka sa sinasabi ni Mang Sadring? Tanong ni Atoy sa akin na habang nagbibilang ng tansan sa mesa. Hindi ko alam, Atoy pero kung wala tayong gagawin, paano kung pamilya natin ang sunod nilang kunin? Sumabat si Carla, nanginginig pa ang boses. Kung hindi rin tayo tutulong, baka isang araw ako na ang kunin o kaya si nanay. Hindi ko kakayanin yun. Tahimik lang si Elmera pero ramdam kong iniisip niya rin ang pareho. Kinabukasan dumiretso kami kay Mang Sadring. Nakaupo siya sa ilalim ng punong santol. Hawak ang kanyang lumang kahon ng gamit. Nakasalampak ang mga tao sa paligid. Nakikinig sa kanyang utos. Mga apo, kung kayo'y may tapang, kayo ang kasama ko mamayang gabi. Hindi kayo pipilitin ha. Pero tandaan ninyo, kung hindi natin haharapin ang aswang na ito, mas lalong lalakas ang kapit nito sa baryo. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita pero isa-isa kaming tumango. Magaling, pero bago ang lahat, kailangan ko kayong ihanda. Dinala niya kami sa loob ng kanyang maliit na kubo. Amoy damo at langis ang loob. Nakasabit sa dingding ang mga tuyong dahon, buto ng hayop at lumang krus na gawa sa kahoy.
Isa-isa kaming pinahira ni Mang Sadring ng langis sa noo at dibdib. Mainit ang pakiramdam ng langis. Parang may dumadaloy na kuryente sa balat ko. Edward, ang tapang ay hindi nasusukat sa sigaw, kundi sa tibay ng dibdib. Tandaan mo yan. Sabi ni Mang Sadring sa akin. Tumangulang ako. Pagkatapos naming lahat mapahiran, binigyan niya kami ng tigi-isang maliliit na anting-anting na yari sa bato at buto. Isabit nyo to sa leeg. Proteksyon nyo laban sa mga nilalang ng kadiliman. Pero tandaan ninyo, hindi lang ito sapat. Ang pananalig at paninindigan nyo ang tunay na panlaban. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang ritual. Sa gitna ng baryo, naglatag si Mang Sadring ng bilog na gawa sa asin at langis. Sa loob ng bilog, may mga kandila at isang mangkok na may tubig at dahon ng gabi. Kami nila Atoy, Elmer at Carla nakaupo sa paligid habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Mang Sadring. Tahimik ang lahat, tanging huni ng kuliglig at alulong ng aso ang maririnig. Maya-maya, nagsimula siyang magdasal sa wikang hindi namin maintindihan. Habang bumibigkas siya, biglang lumakas ang ihip ng hangin kahit walang bagyo. Diyos ko, Bulong ni Carla habang kumakapit sa braso ko. Lumingon si Mang Sadring sa amin. Huwag kayong bibitaw. Kahit anong makita ninyo, manatili kayo sa loob ng bilog. At doon nagsimula ang hindi ko malilimutan. Sa dilim ng gabi may narinig kaming kakaibang iyak ng sanggola, pero malinaw na wala namang bata sa paligid. Lumalakas ang iyak, palapit ng palapit. Pare, galing sa may punong paliti yun Sigaw ni Elmer, itinuro ang madilim na bahagi ng baryo. Nilingon naming lahat yun. Doon namin nasilayan ang isang nilalang na dahan-dahang lumilitaw. Mahaba ang buhok, maputla ang balat at kumikislap ang mata sa dilima. Nakalutang siya sa hangin at ang bibig ay puno ng dugo. ay, aswang! Sigaw ni Atoy halos tumayo sa takot. Pero tinuro siya ni Mang Sadring. Umupo ka, Atoy. Huwag kang lalabas sa bilog. Patuloy na paglalakad ang nilalang. Nakangisi habang papalapit sa amin. Para bang tinitimbang kung kaya kaming pasukin ng kanyang kapangyarihan. Ngayon si Reggie, dito na nagsimula ang tunay na labanan sa pagitan ng albularyo at ng aswang. Nang mga sandaling yon, halos mabingi kami sa malakas na tibok ng aming mga dibdiba. Ang nilalang nakaharap namin ay unti-unting lumalapit. Animoy hayop na gutom at naghahanap ng bibiktimahin. Nanginginig si Carla habang nakadikit sa braso ko. Edward, anong gagawin natin? Pero bago pa ako makasagot, sumigaw si Mang Sadring. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, wala kang kapangyarihan sa baryong ito. Demonyo ka! Itinaas niya ang isang pote ng langis, saka isinaboy ang laman sa hangin. Pagdampi ng langis sa paligid, biglang sumigaw ang nilalang. Ang boses niya ay hindi boses ng tao. Matinis, parang pinipiga na hayop. Nag-umpisa itong gumapang sa lupa. Pilit na lumalapit sa bilog na asina. Pero sa tuwing lalapit siya, nagngingit-ngit at parang nasusunog ang balat niya. Elmer, huwag kang titingin sa mata. Napalingon ako kay Elmer. Nanlaki ang mata niya na parang nahipnotismo. Pare, ang ganda niya. Mahinang pulong ni Elmer, nakatingin sa nilalang. Hindi siya maganda. Aswang yan, Elmer. Gumising ka. Mabuti na lang at hinampas ni Mang Sadring ang sahig gamit ang pamalo na may ukit ng krus. Umalingaw-ngaw ang tunog at natigilan si Elmer para bang naputol ang mahika. Mga apo, tandaan ninyo. Hindi sila basta-basta hayop o demonyo lang. Marunong silang mag-anyong tao at magpakitang maganda, pero likas silang mandaragit. Lalo kaming napayakap sa isa't isa. Ang nilalang na nagbago ng anyo sa harapan namin, ang dating maputlang babae, ay biglang nagkaroon ng mahahabang kuko. Matutulis na ngipin,
at kumikislot-kislot na dila. Parang ahas na handang sumakmala. Sadring, hindi ka magtatagumpay. Hindi mo mabubuwag ang pananalig ng barong ito. Sa kanya kinuha mula sa kanyang bayong ang isang maliit na palayok. Binuksan niya ito at inilabas ang puting pulbos. Agad niyang isinaboy sa nilalang. Pagdikit ng abo, nagliyab ang balat ng aswang na tila nasusunog sa apoy. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw nito. Nakapagpatayo ng balahibo naming lahat yun. Carla, Edward, Atoy, hawakan niyo ang kamay niyo. Buuin ninyo ang bilog. Agad naming pinagdugtong-dugtong ang aming mga kamay. Nanginginig man, pinilit pa rin naming manatili sa loob ng bilog. Atoy, huwag mong bibitawan si Carla. Hindi. Hindi ko siya bibitawan. Habang mahigpit kaming magkahawak, lalo pang lumalakas ang dasal ni Mang Sadring. Biglang lumalakas ang hangin. Halos liparin ang mga pawid sa bubungan ng mga bahay. Ang mga aso sa paligid ay naguunahan sa tahol at mula sa kadiliman ng bukid may naririnig kaming mga pakpak na nagkakampayan. Hindi siya nag-iisa. At doon ko nakita sa di kalayuan may dalawa pang nilalang na dumarating. Parehong malaki, nakalilipad at nakatingin diretso sa amin. Tatlo sila! Sigaw ni Carla, halos mawala ng boses. Ngumisi si Mang Sadring, hindi man lang kita ang pangamba sa muka. Mas marami sila. Mas lalo silang babagsak. Sige, subukan ninyo. Itinaas niya ang krus na gawa sa kahoy at muli sumigaw ng dasal. Ang liwanag mula sa mga kandila ay biglang lumakas. Tila apoy na puting-puti. Nang lumapit ang tatlong nilalang, halos hindi ko na maramdaman ang aking mga tuhod sa sobrang takot. Ang mga mata nila'y pula, kumikislap sa dilim. Ang mga pakpak ay malalaki at kumakalampag sa bawat dampi ng hangin. Si Carla, mahigpit pa rin nakakapit sa braso. Edward, hindi ko na kaya. Bulong niya sa akin. Pinisil ko ang kamay niya. Kakayanin natin, Carla. Basta't huwag kang lalabas sa bilog. Si Atoy naman, pinapawisan na kahit malamig ang gabi. Pare, baka dito na tayo matapos. Hindi. Hindi yan. Buhay tayo. Basta't kasama si Mang Sadring. Sabi naman ni Elmer. Sa gitna ng lahat, matatag na nakatayo si Mang Sadring. Nasa kamay niya ang krus na kahoy at sa kabilang kamay naman ay bote ng langis. Mga halimaw ng dilim, sa pangalan ng may kapal, hindi kayo magtatagumpay. Pagkasabi niya nito, isang aswang ang mabilis na sumugod. Ang bilis ng galaw, para bang hangin lang. Pero bago pa ito makalapit, inihagis ni Mang Sadring ang langis at agad na nagliyaba ang katawan ng aswang. Uminit ito ng malakas, gumulong sa lupa. Ngunit ang dalawa pang aswang ay mabilis na pumalibot. Isa ang lumipad sa taas, habang ang isa'y naglakad palapit na nakangisi. Bigla akong napatigil. Pare, may sinasabi siya. At narinig namin lahat. Ang aswang na nakalapit ay nagsalita sa tinig na garalgala. Ibalik niyo sa amin ang sanggol. Kung hindi, kayo ang papalitan. Nanginig ang lahat ng kalamnang ko. Alam ko ang tinutukoy niya, ang anak ni Aling Maring na muntik nang makuha kagabi. Walang sanggol na makukuha sa amin. Kayo ang mawawala. Sabi ni Mang Sadring. Sabay inihagis niya ang puting abo doon. Sumabog ito sa hangin na parang usok. Nang masapul ang aswang, agad itong umurong. Para bang nasusunog ang balat. Ngunit ang isa pang aswang mula sa taas ay biglang sumugod pababa. Mabilis ang galaw at bago namin namalayan, halos nasa ibabaw na namin ito. Pare, papasok siya sa bilog! Sigaw ni Atoy. Agad tumayo si Elmer at itinulak ang sarili sa harap. Pero bago pa siya mahawakan ng aswang, kumilot si Mang Sadring. Inilabas niya ang isang matalim na bulo. Inukit na may krus ang hawakan nito.
Isang mabilis na saksak ang binitawan niya. Tumama sa hita ng nilalang. Dumagundong ang sigaw ng aswang, parang kulog na umalingaw-ngaw sa paligid. Ayos lang ba kayo? Opo, ayos lang po kami. Sagot ko halos hindi na makahinga sa sobrang kaba. Ngunit bigla naming narinig ang pag-iyak ng sanggol mula sa bahay ni Aling Maring. Malinaw, malakas at tila tinatawag ang mga aswang. Diyos ko, baka makuha nila ang sanggol. Tumitig si Mang Sadring sa akin. Edward, ikaw at si Atoy pumunta doon. Siguraduhin ninyo ang bata na ligtas. Si Elmer at Carla manatili dito kasama ko. Nagulat ako. Ako? Mang Sadring? Oo, Apo. Ikaw ang may pinakamatibay na dibdib. Huwag mong sayangin ang tapang mo. Wala akong nagawa kundi tumayo. Agad kaming tumakbo ni Atoy papunta sa bahay ni Aling Maring. Madilim ang paligid, tanging ilaw ng gasera ang nagliliwanag sa loob ng bahay. Sa bawat yapak namin, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may nakamasid sa amin. Pare, bilisan natin. Sigaw ni Atoy. Pagdating namin sa loob, nakita namin si Aling Maring. Nakahandusay sa may sahig, halos wala ng malay. Sa tabi niya, ang sanggol ay umiiyak ng malakas. Agad ko itong binuhat, nanginginig ang kamay ko. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Bulong ko sa bata. Ngunit sa oras ding yun, may naramdaman akong malamig na hangin sa aking likuran. Nang lumingon ako ng duroon ng isang anino. Mahaba, payat at nakanganga ng malapad. Teka, aswang to ah. Bulong ni Atoy. Nanlaki ang mga mata. Nang makita ko ang nilalang na yun sa sulok ng bahay, bigla akong kinilabutan. Ang mga mata ng aswang ay nagliliwanag at ang bibig ay nakabuka. Tila ba gutom na gutom sa dugo. Atoy, anong gagawin natin? Pare, huwag tayong titigil. Kailangan natin makalabas dito. Dahan-dahan kaming umatras, pero lalo lang lumalapit ang aswang. Ang mga kuko niya ay mahaba at sa bawat paglakad niya, tumatama sa kawayan ang matutulis na daliri. Parang bakal na kumakaluskos, nakakangilo. Bigla itong sumugod. Hawak ko ang bata, kaya't hindi ako makagalaw. Mabuti na lang at mabilis na nakakuha ng kawayan si Atoy at agad itong winasiwas. Tumama sa braso na nilalang iyon at agad itong umurong, ngunit hindi tumigil. Mas lalo pa itong nagalit at sumugod ulit. Edward, ilabas mo na ang sanggol. Sigaw ni Atoy. Tumakbo ako palabas. Halos madapa ako sa pagmamadali. Ang sanggol humahagulgol sa bisig ko. Sa labas malamig ang hangin at halos wala akong makita. Atoy, bilisan mo! Sigaw ko. Nang lumabas siya, dala pa rin ang kawayan. Pawis na pawis at hingal na hingal. Pare, muntik na ako. Halos masakmal ako kanina. Sabi niya. Ngunit hindi pa rin kami ligtas. Sa bubunga ng bahay, muling lumitaw ang aswang. Nakalupasay ito at nakatitig sa aming direksyon. Kayong dalawa, ibigay niyo ang bata o kayo ang kapalit. Halos mawalan ako ng lakas sa narinig. Pero naalala ko ang bilin ni Mang Sadring. Kailangan namin protektahan ang bata kahit anong mangyari. Hindi mo makukuha ang bata. Sabi ko rito. Mabilis na tumalo ng aswang mula sa may bubong. Pero bago pa siya makalapit, isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa malayo. Lumayas kayo mga halimaw! Sa isang iglap, tumilapon sa ere ang isang bote ng langis at pumutok sa harapan ng aswang. Agad itong umatungal at umatras. Nakarating agad si Mang Sadring kasama sina Elmer at Carla. Nasa mukha ni Elmer ang takot pero kita ko rin ang determinasyon. Ayos lang ba kayo mga apo? Opo, Mang Sadring. Hawak ko ang bata. Sagot ko at nanginginig pa rin. Magaling, huwag mong bibitawan yan. Atoy, manatili ka sa tabi niya. Elmer at Carla, lumapit kayo sa likuran ko.
Muling sumugod ang aswang, ngunit ngayon hindi lang siya ang kalaban. Sa di kalayuan, naririnig naming muli ang paglipad ng mga pakpak. Dalawa pang nilalang ang paparating. Mang Sadring, tatlo na naman sila. Ba't parang ang dami-dami nila? Mas marami pa sila kung papatulan natin ang takot. Kaya tigilan ninyo ang pagangatog at hawakan nyo ang pananalig. Sagot ng albularyo. Kinuha niya ang kanyang bolo at itinaas ang krus na hawakan. Sa gabing ito, hindi sila ang magtatagumpay. Lumapit si Carla sa akin at mahigpit na hinawakan ang aking braso. Edward, huwag kang bibitay sa sanggol ha. Ligtas dapat siya. Tumangulang ako kahit nanginginig. Mas pinisil ko ang bata sa aking dibdib. At doon nga, nag-umpisa na naman ang panibagong labanan. Nasa gitna kami ng dilima. Hawak ko pa rin ang sanggol na umiiyak ng walang tigil. Ang aswang ay nakapaligid sa amin. Mabangis ang titig. Parang anumang oras ay sasakmalin kami. Edward, hindi ko na kaya to. Grabe. Sabi ni Atoy. Kaya natin pare. Sagot ko kahit sa loob-loob ko nanginginig na rin ako. Itinaas ni Mang Sadring ang krus na kahoy, saka muling nagdasal ng malakas. Ang tinig niya ay matatag, hindi natitinag. Agad siyang naglatag ng abo at asin sa harapan. Nang subukan ng unang aswang na lumapit, bigla itong umatras. Parang tinamaan ng apoy o kung anong kidlat na hindi nakikita. Ngunit ang isa pa ay lumipad sa ere at sumugod mula sa taas. Mabilis ang galaw, parang kidlat na bumagsak. Pare, papalapit na siya. Pero handa si Mansadring. Inihampas niya ang bolo at tumama ito sa pakpak ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang iyak ng aswang habang gumugulong sa lupa. Ayos lang kayo riyan. Opo, ayos lang po kami. Sagot ko sabay higpit ng yakap sa sanggola. Pero hindi pa tapos. Ang isa pang aswang ay biglang lumitaw sa tabi ni Carla. Mahaba ang dila nitong gumagapang sa lupa. Pilit itong inaabot ang paa ni Carla. Edward, Atoy, tulungan niyo ako. Sigaw ni Carla, nanginginig sa takot. Agad naming kinuha ni Atoy ang kawayan na ginamit niya kanina at pinalo-palo ang dila ng nilalang. Naputol ito at agad na umurong ang aswang. Nagngingit-ngit sa sobrang sakit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin kong lalo pang lumakas ang pag-iyak ng sanggola. Para bang may humihila sa kanya. Isang di nakikitang puwersa. Mang Sadring, parang may humihila sa bata. Sigaw ko. Agad siyang lumapit sa amin. Saka pinahiran ng langis ang noo ng sanggola. Proteksyon ito. Hindi nila kayang makalapit sa batang iyan basta hawak nyo ang buong pananalig. Paliwanag niya. Muling nagtipo ng tatlong aswang. Nakapaligid at sabay-sabay na nagngingit-ngit. Para silang mga mababangis na hayop na naghahanap ng butas para makalusot. Mang Sadring, paano kung hindi natin kayanin ang mga to? Walang hindi kinakaya kung buo ang loob. Takot ang pagkain nila. Kapag bumigay kayo, tapos na tayo. At biglang sumugod ang tatlo. Isa mula sa kanan, isa mula sa kaliwa, at isa mula sa taas. Sabay-sabay na umataki ang mga aswang. Napasigaw ako. Mang Sadring! Ngunit hindi natinag ang albularyo. Isang mabilis na galaw ang ginawa niya. Sinaboy niya ang langis sa kanan, hinampas ang bolo sa kaliwa, at tinuro ang krus sa aswang sa galing sa taas. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Ang tatlong aswang ay napatras, umatungal lang sabay-sabay. Halos mabingi kami sa sobrang lakas ng sigaw ng mga to. Mga bata, maghawak kamay kayo. Sabi ni Mang Sadring. Nakita namin nagbabago ang anyo ng mga aswang. Ang balat nila'y nagbibitak-bitak, ang mga matay dumudugo, at ang katawan ay nangingitim na parang sinusunog ng liwanag. Ngunit bago sila tuluyang matalo, nagsalita ang isa. Hindi kayo titigilan ng aming lahi. Papalik kami. Saka
Saka sila biglang umatras at naglaho sa dilim, kasabay ng malakas na hangin. Tahimik ang paligid matapos noon. Tanging iyak ng sanggol at hingal namin ang maririnig. Huminga ng malalim si Mang Sadring at tumingin sa amin. Ngayon ligtas na muna ang baryo, pero hindi pa ito nangangahulugan na kailangan nating maging kampante. Kailangan nating maging handa dahil babalik sila ayon sa isang demonyong yon. Napayakap si Carla sa akin, umiiyak. Edward, muntik na tayo roon. Pinisil ko ang kamay niya. Oo, pero hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kasamang albularyo. Kinabukasan, tila buong baryo ang nagising sa balita ng nangyari kagabi. Ang ilan ay nakakita ng liwanag at nakarinig ng malakas na sigaw mula sa gitna ng gabi. Ang iba naman, kinilabutan sa mga alulong ng aso at biglang pag-ihip ng malamig na hangin. Nagtipon-tipon ng mga tao sa harap ng bahay ni Mang Sadring. Ang iba bitbit pa ang kanilang mga sanggol at bata. Parang takot na baka isa sila sa pupuntiryahin ng mga aswang. Sadring, ano ang gagawin natin? Hindi na kami mapapanatag hanggat hindi sila tuluyang nawawala. Wika ng kapitan ng baryo. Tumikim si Mang Sadring. Kita sa mukha niya ang pagod ngunit hindi pa rin natitinag ang titig. Hindi sila basta umaalis. Tinatandaan nila ang mga baryong tinatablad nila. At kung nakita nyo kagabi, 3 na kaagad ang nagpakita at higit pa. Hindi malayong may mas marami pa. Napasinghap ang mga tao. Ang iba ay nag-iyakan. Ang mga babae, lalo na ang mga nanay. Mahigit na niyakap ang mga kanilang mga anak. Ano pang kailangan natin gawin, Mang Sadring? Maganda tayo. Buo ang loob. Sama-sama. Hindi lang ako ang lalaban, kundi tayong lahat. Kung magtutulungan tayo, hindi sila makakapasok muli sa ating baryo. Habang nagsasalita si Mang Sadring, nandoon kami nila Atoy, Elmer at Carla. Ako pa rin ang may hawak sa sanggol ni Aling Maring dahil mahina pa siya at hindi makabangon. Pare, hindi ako makapaniwala kagabi. Muntik na tayo lamunin ng 3 aswang, pero nakaligtas pa rin tayo. Oo nga pero hindi ka ba natatakot na baka bumalik sila talaga? Paano kung mas marami nga sila? Hindi ako nakasagot kaagad, pero bago pa ako makapag-isip, si Carla ang nagsalita. Kahit natatakot ako, mas natatakot ako kung hindi tayo kikilos. Kung babalik sila, dapat handa na tayo. Pagkatapos ng pagpupulong, nag-umpisa na kaagad si Mang Sadring sa mga paghahanda. Nag-ikot siya sa buong baryo, bitbit ang kahon ng mga langis, asin at anting-anting. Isa-isa niyang pinahiran ng langis ang mga pintuan at bintana ng bawat bahay. Naglagay din siya ng mga krus na kahoy sa mga poste at asin sa mga sulok ng bakuran. Mga apo, ang mga bagay na ito ay hindi lang panlabas na proteksyon. Kailangan ding mapanatag ang loob ng mga tao. Kung may matitira pang takot at mga pangamba sa kanila, doon sila sisiksik. Gabi na nang matapos ang lahat. Tahimik ang baryo pero ramdam pa rin ang kaba. Sa bawat kaluskos ng hangin, sa bawat huni ng kaba at tuko, sa lulong ng aso, lahat ay nagising. Nasa kubo kami nila Atoy, Elmer at Carla. Nakapalibot kami sa isang maliit na apoy na sinindihan ni Atoy. Pare, parang hindi ako mapakali sabi ni Elmer habang nakatitig sa apoy. Ramdam ko rin. Dagdag ni Carla. Tahimik lang ako. Pinagmamasdan ko ang paligid. Madilim ang langit, walang bituin at ang hangin ay malamig. Parang may nakabitin na panganib. Maya-maya, dumating si Mang Sadring. Bitbit ang kanyang pamalo na may ukit ng krus. Mga apo, gusto ko kayong kasama ulit ngayong gabi. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Kung babalik sila, kailangan nilang makita na hindi natin sila uurungan. Opo, Mang Sadring. Sasamahan ka namin. Sagot ko kaagad.
At nang maghating gabi na, doon na nagsimulang gumalaw ang mga aso. Sunod-sunod ang tahol, sunod-sunod din ang alulong mula sa malalayo. Pare, parang paparating na naman sila eh. Nararamdaman mo ba? Sabi ni Atoy. Sa dilim ng bukid, may mga ilaw na kumikislap. Hindi apoy, mga matang nagliliwanag. Dumadami sila. 1, 2, 3, hanggang sa hindi na namin mabilang. Mga apo, ito na ang sinasabi ko. Hindi na sila iilan lang. Bumalik sila ng mas marami. Nang makita namin ang napakaraming matang nagliliwanag doon sa may dilim, halos malamig ang aking buong katawan. Ang mga aso naman hindi na tumigil sa pagtahol. Ang hangin parang mas mabigat kaysa sa kanina. Pare, hindi na to basta 3 lang. Ang dami nila. Mahinang bulong ni Atoy. Edward, Carla, Elmer, manatili kayo sa tabi ko. Sabi ni Mang Sadring. Nagkatinginan kami. Halata ang takot pero wala na ring oras para umatras. Mula sa madilim na bahagi ng palayan, nagsilabasan ang mga anino. Ang iba ay gumagapang, ang iba'y lumilipad. Kita ang mahaba nilang kuko at mga ngipin na kumikislap sa ilalim ng buwan. Mga halimaw! Sigaw ng taga-baryo na malapit sa amin. Nasa paligid na sila! Dagdag ng isa pa. Nagkagulo ang ilan sa mga tao pero agad silang ipinakalma ni Mang Sadring. Mga apo, huwag kayong maghiwa-hiwalay. Dikit-dikit lang kayo. Unang umataki ang isa sa mga aswang. Tumalon ito mula sa may bubungan ng isang bahay at sumugod diretso kay Elmer. Elmer, ingat ka! Sigaw ko. Agad na nasangga ni Mang Sadring gamit ang kanyang pamalo at pagdampi ng kahoy sa balat ng halimaw, bigla itong umatungal at umurong. Parang nasunog ang balat. Ito ang hindi nila matitiis. May dasal at langis to. Kaya't masusunog ang laman nila. Ngunit hindi pa tapos. Isa pang aswang ang mabilis na gumapang sa may sahiga. Halos parang hayop na tumatakbo sa 4 na paa. Pinuntirya naman ito si Carla. Napasigaw ako. Agad kong hinila si Carla palapit sa akin at sa isang iglap, nahampas ni Atoy ng kawayan ang nilalang. Tumama ito sa panga ng aswang at bigla itong napatras. Ngunit ang mukha niya nangangalit at nagsimulang mag-iba ng anyo. Lalo pang nakakatakot. Hindi titigil ang mga to hanggat hindi sila nakakahuli. Bulong ni Atoy. Habang nagpapatuloy ang laban, nagsimulang maglabasan ang mga taga-baryo mula sa kanilang mga bahay. May mga nagdala ng kawayan, ang iba na may dalang itak, at ang ilan asin at bawang. Sadring, kasama ka namin. Hindi ka namin iiwan. Hindi na kami matatakot pa. Sigaw ng kapitan. Ngumisi si Mang Sadring kahit pawisan at hingal na. Yan ang gusto kong marinig. Sama-sama. Kaya natin to. Nagumpisa ang buong baryo na lumaban. Ang mga lalaki sabay-sabay na itinaas ang kanilang itak at kawayan na matulis. Ang mga babae naghawak ng asin at ibinato sa mga nilalang. Sa bawat tama ng asin umuusok ang balat ng mga ito at napapaatras sila. Ang iba'y sumisigaw ng malalakas. Ang tunog ay parang halinghing ng hayop na sugatan at garalgala. Ngunit mas nakakatakot ang nakita namin sa dulo ng kalsada. Isang mas malaking nilalang. Gahigante ang laki. Payat na parang butot balat. Ngunit mahahaba ang mga kuko at tila mas matindi kaysa sa mga nauna. Ang buong katawan niya'y kulay abo at ang matay pula na parang naglalagablaba. Mang Sadring, ibang-iba yung nasa dulo. Parang siya yung pinuno nila. Nanginginig kong wika. Mga apo, ito ang araw na dapat nating ipaglaban ang baryo. Kahit anong mangyari, hindi sila makakalamang. Nang humakbang papalapit ang higanting aswang,
Halos mabingi kami sa bigat ng yabag niya. Niyayanig ang lupa at sa bawat hakbang, umuuga talaga. At ang mga bata sa baryo, nagsisigawan na. Mang Sandring, paano natin lalabanan yan? Tanong ng kapitan. Hindi siya karaniwan. Pinuno siya ng mga aswang. Kailangan kong harapin siya. Biglang nagsigawan ang mga tao nang makita ang dalawang aswang pa na sumugod sa gilid. Tumalon sila papunta sa isang grupo ng mga bata. "Mga anak ko!" sigaw ng isang babae. Agad akong kumilos, hinatak si Carla para tulungan silang maialayo ang mga bata. Si Atoy naman sumugod gamit ang kawayan at inundayan ang isa sa mga aswang. Tumama sa leeg nito at nang dumikit ang asin na nakapahid sa dulo, nagliyab ang balat ng halimaw. Umatungal ito at umurong. Elmer, dalhin mo sila sa ligtas na lugar. Sige, Edward. Sagot niya, sabay hatak sa dalawang bata palayo. Sa gitna ng kaguluhan, nagharap na si Mang Sandring at ang higanting aswang. Sandring, matagal na kitang pinapanood. Ngayon, katapusan mo na. Masyado mong minamaliit ang matandang kaharap mo. Hindi mo masasakop ang baryong ito habang ako'y nabubuhay. Nagsalpukan sila. Malalakas ang unang hampas ng halimaw. Tumatama sa lupa at halos mabiyak ang mga to. Ngunit mabilis na nakakailag si Mang Sandring, sabay palo ng kanyang pamalo sa braso ng nilalang. Agad itong umusok at napatras ang halimaw. Ngunit imbis na matakot, lalo itong naggitngit. "Mang Sandring, mag-iingat ka po!" sigaw ni Carla. Sa tabi kami ni Atoy at Elmer ay hindi makalapit. Sobrang lakas ng enerhiya na parang may dumadagundong na hangin sa paligid ng dalawa. "Pare, parang hindi natin kayang tumulong pero hindi rin tama na nakatayo lang tayo rito. Kailangan natin gawin ang parte natin. Kung hindi, masusupil tayong lahat." Tumango ako at nagsalita. Kinuha namin ang asin at mga kawayan na hinanda kanina. Sabay sumugod para salubungin ang iba pang aswang na nagsisilapit. Habang nakikipagbakbakan kami, nakita kong papaano bumilis ang galaw ni Mang Sandring. Kahit matanda na siya, ang bawat galaw niya'y may lakas at tapang. Ang bawat palo ng mga pamalo'y tumatama sa katawan ng higanting aswang at lumilikha ng tunog na parang bakal na binibiyak. Ngunit maya-maya pa, nahampas si Mang Sandring at tumilapon siya sa lupa. Napasigaw kaming lahat. Tumayo agad si Mang Sandring kahit duguan ang bibig at nanginginig ang tuhod. Hindi ako papayag na madaig mo ako. Edward, Atoy, Carla, Elmer, ngayon kailangan ko ang tulong ninyo. Hindi ko siya matatalo ng mag-isa. Nagkatinginan kami. Sa kabila ng takot, sabay-sabay kaming tumango. Nang magsama-sama kami sa tabi ni Mang Sandring, ramdam ko ang bigat ng hangin. Ang higanting aswang ay nakatayo pa rin. Galit na galit habang ang mga kasama nitong aswang ay napapasigaw at naglalapitan. Mga apo, sabay-sabay tayo. Kung maghihiwalay tayo, mauubos tayo. Lakasan nyo ang loob nyo. Tumango kami. Pumesto sa paligid niya. Ang mga taga-baryo kahit nanginginig, lumapit din dala ang kanilang mga itak at kawayan. Unang sumugod ang dalawang aswang na ordinaryo. Si Atoy ang unang umamba. Tinuhog ng kawayan na may asin at ang isa naman ay sabay hampas ni Elmer sa may batok. Pumalag ang mga ito ngunit mabilis kaming nakatulong. Binuhusan ng asin ni Carla ang sugatan na nilalang hanggang sa umusok at umatras. "Nababawasan ang kanilang tapang pag nagsama-sama tayo," sabi ni Carla. Sa gitna ng laban biglang humakbang ang higanting aswang. Nakakatakot ang boses nito. Wala kayong laban sa akin. Kukunin ko ang sanggol at lahat kayo'y susunod sa hukay. Ngunit mabilis na sumagot si Mang Sandring.
Hindi mo makukuha ang alinman dito. Ang kasamaan mo'y dito na matatapos. Itinaas niya ang pamalo na may langis at krus. Sa isang iglap, tumakbo siya at hinampas ng buong lakas ang dibdib ng higanteng aswang. Sigaw ng nilalang habang umuusok at natusta ang balat nito. Nagpupumiglas ang halimaw, pero sa bawat galaw niya, lalo lang siyang nasusunog. Ang mga taga-baryo ay sumabay na rin. Sabay-sabay silang sumugod, sumigaw at nagbababato ng bawang at asina. Muling bumagsak si Mang Sadring sa harapan ng halimaw. Itinaas niya ang pamalo, sabay sigaw. Sa ngalan ng Panginoon, tapusin na ang kasamaan mo. Sabay hampas, tumama ang pamalo sa ulo ng higanting aswang. Sa lakas ng tama, nabiyak ang bungo nito. At mula sa sugat ay lumabas ang makapal na usok na amoy bulok na karne. Umatungal ang nilalang ng ubod ng lakas. Nanginginig ang lupa sa huling sigaw nito, hanggang sa unti-unti itong gumuho at naging abo. Nabumagsak ang pinuno, nagsitakbuhan ang natitirang mga aswang. Ang iba'y naglaho sa dilima, ang iba'y natumba na lang at hindi na muling gumalaw. Hindi ko malilimutan ang gabing to, Sabi ni Elmer. Pare, kahit anong mangyari, buhay natin ang binuwis natin dito. Pero sulit kasi, ligtas ang lahat. Tumango si Carla. Oo, at si Monsadring siya talaga ang dahilan kung bakit hindi nila nakuha ang baryo natin. Lumapit ang kapitan sa lahat. Mga kababaryo, simula ngayon, lagi tayong magtutulungan. Hindi na muli makakabalik ang mga halimaw na yon kung buo ang ating pananalig at sama-sama tayo. Simula noon, naging bantog si Mang Sadring bilang albularing umubos ng hukbo ng mga aswang. Sa bawat sulok ng baryo, binabanggit ang kanyang pangalan na may paggalang. Hanggang ngayon dala ko pa rin ang mga alaala ng gabing yon. Hindi ko na malilimutan yon. Ang sigaw ng mga aswang, ang amoy ng usok mula sa nasusunog nilang balat, at ang tapang na ipinakita ng buong baryo laban sa mga to. At sa tuwing naaalala ko, bumabalik lang sa isip ko ang isang katotohanan. Kung sama-sama at matatag ang loob, walang halimaw na kayang sumira sa atin. At doon po natatapos ang ating kwento. Muli, ako po si Reggie, ang narrator nyo sa channel na Manong Albularyo. Hanggang sa muli. Si Flora ay dumating sa baryo isang hapon ng Hunyo, taong 1965. Nakabuhangin ang kanyang damit at puno ng pag-aalangan ang mata. Inabot siya ng alon ng init nang bumaba siya sa bangka at naglakad papunta sa maliit na daan na palibot ng palayan. Walang kuryente ang baryo. Kerosene lamp lang ang umiilaw tuwing gabi. Nahanap niya ang bahay ni Aling Fe sa dulo ng isang makipot na daan. Isang bahay na may malaki at mahabang silid at kusinang palihim na palaging maingay kapag hapon at tanghali. Halika anak, magpahinga ka muna bago ka magsimulang magluto, sabi ni Aling Fe. Salamat po Aling Fe. Naiintindihan po ninyo. Kailangan ko magtrabaho agad. May 2 kapatid po ako nasa eskwela, sabi ni Flora. Oo, noon pa ako nakakaalam ng hirap ng buhay. Dito ka na lang, hindi kami masalimuot. Madali lang ang ulam dito. Isda, kanin, gulay mula sa bukid, sabi naman ni Aling Fe. Mabilis na nakaayos si Flora sa kusina. Si Aling Fe ang may-ari ng bahay at nagmamay-ari din ng maliit na kantina kung saan madalas umuorder ang mga magsasaka sa umaga at hapon. Si Dondon, anak ni Aling Fe na nasa 20 taong gulang, tumutulong sa pagtabi ng mga paninda
at paminsan-minsan ay pumapalit sa paghahatid ng tubig. Si Hazel naman ay kapatid ni Flora, maliit pa, 11 taong gulang. At ipinadala ni Flora sa baryo kasama ang isa pang kamag-anak upang doon muna makapag-aral habang nagtatrabaho si Flora. Si Tata Julian ay kilalang matanda sa baryo, hindi manggagamot lang kundi tagapangalaga ng mga kwento at mga lumang babala. Sa mga unang araw, inabutan si Flora ng tahimik na pagtanggap. May mga titig na labis ang tagala, may mga ngiting na papawi kapag may iba pang dumadating. Hindi niya ito inaalintana. Kailangan niyang magluto ng ulam araw-araw at maglaba ng damit. Nagigising siya bago sumikat ang araw para maghanda ng agahan para sa mga bagong gising na manggagawa at maghurno ng tinapay para sa ilang naglalakbay. Sa gabi kapag nagsasara na ang mga pinto, may kakaibang ritual sa baryo. Bukas lagi ang bintana namin ng tatay ko noon pa, pero dito, maiiksi ang ilaw at sasarado agad ang pinto pag lumubog ang araw. Sabi ni Dondon. Bakit po ganon? Natatakot ba sila? Tanong ni Flora. Hindi lang takot, may mga kwento, may mga nilalang na gumagala sa gabi. Una parang kwento lang iyon kay Flora, pero may maliliit na palatandaan. Sa mga puwang ng bintana, nakatatak ang asin at bawang, at sa mga pinto may mga bitak ng tawa na puno ng abo at kung ano-ano pa. May mga aso sa baryo na hindi umaalis sa bakuran kapag madilim na. May mga kalabaw na hindi kumakain ng gabi. Si Hazel, nangangalit sa gabi, umiiyak at nagigising sa gitna ng dilim na humahagulgol. Ate Flora, may bumubulong sa ilalim ng kama ko kagabi. Ano raw ang sabi? Wala akong maintindihan, parang humihila sa unan ko. Sagot ni Hazel sa kanyang ate Flora. Hindi nagtagal, may nangyari na hindi na maituturing na simpleng sabi-sabi. Nawalan ng kambing si Aling Basya, kapitbahay. Wala man lamang bakas ng sapak, wala ring dugo sa bakuran. Umaga nang mapansin na lamang na wala ang hayop. Nabakas ang takot sa mga mukha ng mga tao. May sinusunod na palatandaan ang mga nilalang. Lumalabas sila kapag mahina ang buwan, kumakain ng laman ng hayop at kung minsan ng sanggol. Hindi sila hayop na basta masusupil, kundi nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. Wika naman ni Tata Julian. Lumipas ang mga araw at dumadami ang mga pagkawala. Isang gabi, nakarinig si Flora sa kalagitnaan ng gabi. Parang may malakas na pagdila sa hangin. May mga iyak sa malayo at ang langit ay hindi gaanong maliwanag. May nagtatago rin na kakaiba. Isang gabi habang naghahanda ng hapunan, natuon ang tingin ni Flora sa pinto. Aling Fe, bakit po kailangan ng maraming asin sa pintuan? Para hindi makapasok ang mga kung anong nilalang. Nilalang po? Hindi ba sila tao? Minsan tao nga ang anyo nila sa araw. Pero sa gabi, nagbabago ang ilan. May kapangyarihan na hindi natin lubos na mapaliwanag. Sa kusina naman, may mga tahimik na pag-uusap ang mga matatanda. May mga pangalan na hindi binabanggit. May mga bahay na iniiwasan. Gaya ng baryo, sinisikap ang itago ang takot sa mga bagong dating. Isang gabi, hindi sinasadya, nakita ni Flora ang isang maliit na tindig ng tao na naglalakad palayo mula sa ilaw ng baryo. Tumayo siya sa gilid ng bintana at tumingin ng may pag-aalinlangan. Ang anyo ay baliktad, ang balikat ay tila mas mahaba, at ang paglakad ay parang may hangin sa pagitan ng mga paa. Hindi mukhang tao. Lumilipad ang nilalang nang hindi talaga lumilipad. Umaangat sa ibabaw ng palayan. May mabagal at malabong paggalaw.
Parang balabal ng malambot na lupa ang kumikilos. Tatahol yan! Tatahol yan! May bagay na lumilipad o lumulutang doon. Huwag kang lalabas. Ilawan natin sila. Hawakan ang asin at ilagay sa bubong. Tinulungan ni Dondon si Flora na magkalap ng mga lampara at apoy. Ngunit hindi madaling harapin ang kung ano ang hindi nila nakikita ng maliwanag. May humahagulgul mula sa gilid ng gubat at umuungol na parang ang tinig ay nagmumula sa ilang tao na kinakain. Sa umaga, may bagong pagkawala. Isang sanggol ang hindi natagpuan. Ang mga magulang ay nag-usal ng dasala, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Bawat gabi, lumalala ang kanilang pangamba. May mga magsasaka na hindi na pumapasok sa bukid. At may mga babaeng hindi na napupunta ng ilog para maglaba o maghugas ng pinggan. Ang baryo ay huminto. Si Flora ay nagtataka at natatakot din. Alam niyang kailangan niyang kumita para sa mga kapatid, pero hindi niya alam kung papaano siya makakatulong sa gitna ng pag-aalburuto ng takot. Doon niya unang narinig ang pangalan ni Aling Mila, isang babae sa kabilang barangay na sinasabing lumalabas tuwing gabi. Ngunit kung sinong nagsasabi, iba-iba ang pangalan. Ang baryo ay puno ng palihim na pananalitang hinahawakan ng basura ng pangamba. May nakita akong tao na naglalakad. Parang kahina-hinala. Sabi ni Dondon. Sino po? Hindi ko sigurado pero kailanman hindi ako nakakita ng ganyang galaw sa tao eh. Humupa sandali ang takot nang magsagawa si Tata Julian ng maliit na ritual. Naglatag siya ng bungkus ng asin o tumpok ng asin sa gitna ng plaza. Nag-alay ng bawang at pinupok ang kahoy na kawayan na parang isang hudyat. Pinabulong niya ang mga lumang dasala at inutusan ang bawat pamilya na ilagay ang mga palatandaan sa ilalim ng bubong. Nag-ikot siya bahay-bahay at nag-iwan ng mga palaspas na palma na pinatuyo sa usok ng bawang. Hindi pwedeng mawalan tayo ng pag-asa. May paraan, basta't hindi tayo magpapalubog sa takot. Sabi ni Tata Julian. Ano ang gagawin natin kung dumating sila, Tata? Magbantay, mag-iilaw, at kung may magpakita ng kakaiba, hindi natin hahayaang makalapit sa tahanan ng tao. Ngunit isang gabi, nang may baguhang ilan na nag-iingat ng ilaw, may narinig si Flora na pag-iyak sa malayo na hindi madaling intindihin. Nakausap niya pa si Hazel bago matulog. Ate, hindi na ako makatulog. May tunog sa labas na parang kumikiskis sa bubong. Huwag kang lalabas. Huwag mong buksan ang pinto kahit magtapat ang kapitbahay. Paglipas ng isang linggo, may naglaho na 2 tao. Isang tita na nangingibang bahay na nagtatrabaho sa umaga at isang magsasaka. Nagkaroon ng lamat-lamat sa mga derso at may mga pangungusap na hindi mataranta. Sa isang tanghalian, napansin ni Flora na kakaiba ang itsura ni Aling Fe. May mga peklat sa liig niya na para bang may sinunog. May lihim na nagtatago sa likod ng kanyang ngiti. Aling Fe, bakit po parang napapaso ang ligpo ninyo? Ay nako, bata, lumaki ako dito. May mga pasakit tayong dapat tiisin para ligtas ang iba. Hindi tumigil ang mga kaganapan. Isang gabi, may kumatok sa pinto ng bahay ni Aling Fe. May daladalang balita na saksi sa pag-aalburuto ng takot. Isang lalaki, may dugo sa damit, naglalaglag ang sapatos. May dumating na hindi maganda. Nakita niya ang nilalang malapit sa ilog. At dito natin sila haharangin? Hindi na ako papayag na mawala pa ang isa pa. Nagpasya ang baryo na magbantay ng sabay-sabay. Nag-ikot sa paligid ang mga lalaki at nagbukas ng mga ilaw. Sa bawat sulok,
nagawa sa kawayan. Ilang gabi silang nagtagumpay ngunit isang gabi nasira ang plano. Habang nagbabantay sa gilid ng palayan, nakita ni Flora ang isang hugis na naglalakad palapit sa kanilang lugar. Hindi ito tao, hindi rin hayop. May mahabang daliri at mukhang lumulutang ang paa kapag kumikilos. May sumiklab na sigaw mula sa may kanto at biglang nagsimulang magkalat ang mga tao. "Isilid ninyo ang mga bata. Isara ang lahat ng bintana," sabi ni Aling Fe. Hawakan ninyo ang mga lampara. Huwag ninyo silang payagang lumapit, sabi naman ni Dondon. Nagkagulo. Tumalbog ang apoy sa ibabaw ng iniihaw at may nagpagulong-gulong at lumipad na mga abo. May kumalat na pugon sa gilid ng daan. May isang nilalang na tumingin sa loob ng bahay ni Aling Fe at saka nawala na parang usok. Pero may kakaibang marka sa sahig. Tila may isang gasgas na hindi likas na kuko ng tao. Pagkatapos ng gulo, noong hating gabi, napansin ni Flora ang bakas ng paa sa latak na tumutungo sa ilog. Sinundan nila ito ng palihim. Naglaho ang bakas sa gilid ng punong saging at natagpuan nila ang isang piraso ng tela na may dugo. Lahat ay nanlaki ang mata. Nang gabing yun, nagtipon ang mga matatanda at binigkas ni Tata Julian ang lumang awit ng pag-iwas. Maganda kayo. Kung talagang may nilalang, huwag tayo magpapasakop. Hindi lahat ng tao rito ay mababait. Ang ilan ay napipilitan na maging nilalang para mabuhay. Anong ibig sabihin niyan, Tata? Meron ba talagang mga tao rito na hindi maganda ang ginagawa na parang demonyo? May mga pikon na nagtiwala sa makapangyarihan. May nag-alok ng laman para kapalit ng kaligtasan. Lumaki ang galit ni Flora nang marinig iyon. Nagalit siya dahil marami siyang nakitang luha at nagulat na pamilya. Hindi niya inaakala na sa kanyang pagdating mapupuno ng takot ang lugar na sinilangan niya ng pag-asa. Kailangan niyang kumilos pero papaano? Sa mga sumunod na araw, unti-unting napag-alaman nila ang ilang lihim. May ilang pamilya na madalas nawawalan ng laman ng kusina. Hindi dahil nagugutom lang, kundi dahil may nagiiwan ng kakaibang marka sa lambat ng kanilang inihaw. May panliligalig na hindi mapaliwanag. Samantala, may pagkakataon na naaabutan si Aling Fe sa labas ng kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Nagkumpul ang mga tao at tinanong, "Hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang ng pampiga ng dugo para kumain ng isang miyembro ng pamilya." Anong ibig sabihin ninyo? Kayo ba ang nagbibigay? Tanong ni Dondon. "Hindi lahat ng bagay ay mahalaga. May kapaguran din ang bawat tahanan," sabi ni Aling Fe. Hinulog ni Aling Fe ang isang lihim na parang bato. Ang kalungkutan ay sumabog sa lahat. Hindi nasagot ang tanong kung sino ang mga nilalang at sino ang tao lamang. May pagkakasalubong ng demonyo at kalupitan. Isang gabi, hindi sinasadya, nakita ni Flora ang anumang hindi niya inaasahan. May nagbukas ng pintuan ng lumang silid at may naglalakad na isang babae at may mantsa ng dugo sa kanyang leeg. Si Flora ay tumirik sa likod ng insina at hindi malaman kung anong dapat niyang gawin. "Aling Fe, sino po siya?" "Lumapit ka. Huwag kang matakot," sabi ni Aling Fe. Lumapit si Flora ngunit hindi makagalaw. Nang lumingon ang babae, nakita niya ang butas sa gilid ng bibig. Hindi sapat na ilarawan. Ang nilalang ay tumingin sa kanya ng malalim at may makapal na ingay na nagmumula sa lalamunan. "Bakit ka natatakot, batang kusinera? Hindi mo pa rin ba alam ang tunay na presyo ng ligtas na gabi?" "Anong gusto niyo sa amin?" "Walang gusto. Kinakailangan lang bawat barangay mayroong paraan para manatili."
Hindi alam ni Flora kung papaano siya dapat tumugon. Hindi siya magtatanggol laban sa ganitong nilalang. Ngunit may nagbukas ng ilaw sa gilid at may dumating si Tata Julian. Dalawa lang silang kalalakihan na may dalang itak at asina. Huwag mo kaming galawin. May batas pa rin kahit mahiwaga ang gabi. Hindi mo kami haharangan, Tata. Napuno ng tensyon. Ang nilalang ay naglaho na parang usok. Lahat ay napabuntong hininga. Lumipas ang gabi nang may kaba at pag-asa na hindi maitaguyod. Lumipas ang mga araw at may mga bagong pangyayari. Dama ni Flora na may ilan sa baryo na nag-aalok ng sarili sa nilalang para sa ekonomiya. Nagbibigay ng laman, nagbibigay ng mga serbisyong lihim kapalit ng kaginhawaan sa araw. May mga usap-usapan tungkol sa kasunduan. May sinasabing kailangan ng dugo ng hayop sa gabi at may sinasabing kailangan ng iisang nilalang ng tao sa isang pagkakataon. Hindi malinaw kung anong eksaktong kinukuha ng nilalang, pero may bakas na ang panganib ay dumadaloy sa dugo mismo ng baryo. Isang gabi habang naglilinis si Flora sa kusina, dumating si Dondon na may dalang maliit na kahon. Ate Flora, may nakita akong lumang tala sa ilalim ng sako ng palayan. Ano yun? May lista ng mga pangalan. Ilang pangalan dito tumutugma sa mga nawawala. Dondon, hindi natin dapat gawing biro ito. Anong gagawin natin? Nagpasya silang hindi na lamang maghintay. Kumuha sila ng suporta mula sa ibang kabataan at nagplano ng isang lihim na pag-alam sa pinagmulan ng mga nilalang. Pinaghahandaan nila ang gabi. Asin, bawang, itak ang kanilang dala. Ipinilit din ni Flora na kumonsulta kay Tata Julian ng mas malalim. Kung tutuusin, may tanda sa mga bahay ng mga nag-aalo. Kung minsan may pula sa silong at kung minsan may mga sugat na napupunit. Hanapin ninyo ang marka sa ilalim ng pinto at sa mga unan. Gaano kalaki ang posibilidad na may mga tao sa baryo na nagsama-sama sa kanila? Mas malaki kaysa sa inaakala ninyo. Tanda ito ng gutom at ng takot. Doon nagsimula ang kanilang paghahanap. Nilibot nila ang mga bahay sa gabi. Naglista si Dondon, si Flora at ang ilang kabataan ng mga palatandaan. Sa kadiliman may nakita silang maliit na silid sa likod ng isang bahay na tampok sa talaan. Pumasok sila at nakita ang isang kubo na puno ng maliit na damit, kakaibang balabal at piraso ng buto. May isang sigaw at may dumating na isang babaeng kapitbahay na hawak ang sulo. Wala kayong karapatang pumasok dito. Sabi ng babaeng kapitbahay. Kailangan malaman ng lahat kung ano ang nangyayari dito. Ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng wala. Sabi ng babae. Hindi nagtagal ay kumalat na ang amoy ng usok. May mga nilalang na tila mababaw ang lakad at nalilito. Biglang nagsindi ang sunog sa isang gulay at umalingasaw ang paligid. Nagkagulo ang lahat. Hindi nila inaasahan ang panginginig ng lupa ng kanilang komunidad. Sa gitna ng gulo may napansin si Flora, isang lumang larawan na nakaluhod sa isang altar. Nakalagay ang pangalan. May mga talaan ng mga taong tinulungan ng ibang grupo kapalit ng katahimikan. Nakita niya ang pangalan ng isang tao na kamakailan lamang nawala. Napuno siya ng puot at lungkot. Dondon, bawat pangalan na yon, sino kayang tumatanggap ng alay? Hindi ko alam, pero may bakas na nagmumungkahi na may kasuotan sa paligid ng nasabing bahay. Hindi nila natapos ang pag-iimbestiga nang dumating ang iba. Merong nagsumbong. Napilitan silang lumikas at iwan ang mga ebidensya. Dala nila ang isang sulat na tungkol sa isang lihim. Ang sulat ay palihim na nagpapatunay na may ilang pamilya sa baryo na pumapasok sa kasunduan sa loob ng maraming taon. Ngunit ang sulat ay hindi sapat. Kailangan nila ng konkretong paraan para wakasan ang kasunduan.
Nagpakonsulta si Flora kay Tata Julian at nagtanong ng mas malalim na payo. Hindi madaling alisin ang kaugnayan na dati na may ritual na kailangan: pagputol ng ugnay, paghalik sa asin sa labi, at paglaglag ng apoy sa mga dating altar. Kung hindi maayos ang ritual, babalik lang sila. Kailangan din ng pagtitiis at minsan alay din. Alay? Ano yun? Alay na hindi natin gustong ibigay. Kung gusto mo, tutulungan kita. Pero lagi mong tatandaan, hindi lahat ng lumalabas ay masama at hindi lahat nakangiti ay mabuti. Habang lumalala ang sitwasyon, napagpasya ni na Flora at Dondon na harapin ng isa sa mga pinaghihinalaang lider ng kasunduan. Ipinatawag nila ang isang pagtitipon sa liwasan ng baryo ng hating gabi at sinabihan nila ang mga tao na magdala ng panlabas na ilaw at mga kasangkapang panlaban. Sa gitna ng gabi nagsimula ang pagtatangka. Ang mga ilaw ay sumilip sa gilid ng bintana at may naglalakad sa labas na may mahahabang buhok at may mga mata na kumikislap. May isang puting damit ang napansin ni Flora na dati namang ginagamit ng babaeng pinaghihinalaan. Nang lumabas ang babae, sumigaw ang ilan. "Bakit ninyo ginagawa to?" sabi ni Flora. "Para may makain, para hindi na magutom." Hindi pwedeng kainin ng ilang tao ang buhay ng iba para mabuhay. Nagkagulo at tumulong si Tata Julian na pigilan ang pag-atake. Ngunit may nangyari na hindi nila inaasahan. May isang nilalang na kumawala mula sa gitna ng ilaw at humarap sa kanila ng buong tapang. Hindi nasusulat sa salita ang takot na lumalabas sa puso nila. Nagningas ang ilaw at ang nilalang ay napuno ng daloy ng hangin na parang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Bigla itong umikot at tumalon sa ibabaw ng isang bahay. Nagkanya-kanyang takbo ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Flora sa mukha ng babae na lider. May bahid ng luha. "Hindi ko ginusto. Napilitan lang ako. Hinirang kami ng panahon," sabi ng babae. "Sino ang humirang?" "Hindi namin alam. Basta dala na lang namin." Nilamon ng gabi ang kanilang mga salita. Nagkagulo ang baryo at ang pagod ay dumaloy. Hindi natapos ang gabi na iyon ang paglilinis. Ang mga tao ay nag-uwi ng mga sugatang damdamin at pagod na katawan. May iilan na nawala pa rin. Nagpasya si Flora na huwag magpabaya. Kailangan niyang protektahan si Hazel at ang isa pang kapatid na nasa eskwelahan. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang wakasan ang ugnayan ng baryo sa mga nilalang na ito. Ngunit alam niya rin na hindi basta-basta mawawala ang isang kasunduan na itinatag ng dekada. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Flora ang pagbabago sa sarili niya. Nagising siya na mas mabilis. Bumibilis ang tibok ng puso niya kapag naririnig siyang yabag sa labas. Naging sobra ang kanyang pag-iingat pero hindi siya tumigil. Nagluto siya ng pagkain para sa kanila araw-araw at sa gabi ay kasama siya sa mga pagbabantay. Isang gabi, habang nagbabantay sa ilog, napansin ni Flora na may isang tao na laging nanunungkulan sa gilid ng madilim na gubat. Isang matandang babae na dati nang hindi pinapansin. Lumapit siya ngunit tumalikod ang babae. "Huwag mo akong ikilatis," sabi ng matandang babae. "Bakit po kayo umiikot sa gabi? Ano ang ginagawa niyo?" "May sinusubok lang. May nakagawi ang lumapit. Kailangan kong alamin kung sino ang kasama," sabi ng babae. "Kailangan itigil niyo na ang pag-aatubili. Naiipit ang buhay ng mga bata rito." Hindi napigilan ni Flora ang kanyang galit. Naglakad siya patungo sa matandang babae at pinilit siyang magsalita ng malakas. "May mga taong hindi matitiyak. May nag-aalay sa gitna ng gabi para may katahimikan. Hindi mo na kailangang intindihin." Si Flora ay napaluha. Hindi niya inakala na ang mga taong pinagkakatiwalaan ay maaaring may hawak ng ganitong lihim.
ngunit ang buhay sa baryo ay nagpatuloy. May pagkain, may pag-ibig, may takot. Isang gabi, hindi inaasahan, nakarinig ng malaking sigaw mula sa tuktok ng bundok. May dumagsa na hiyaw at mga hawla ng pag-iyak. Namataan ng ilan na may liwanag sa itaas at may mga hugis na naglalakad pababa. Ang ilan sa mga hugis ay tila tao pa, ngunit ang iba ay may anyong hindi mapaliwanag. Lumipad sila pababa at naghanap ng laman. Nagkalat ang takot na parang polusyon. Tata Julian, anong gagawin natin? Kailangan natin ng lakas. Kailangan ng kaugnayan ng lahat ng tao sa baryo. Hindi natin pwedeng iwan ang suporta ng isa't isa. May mga tao na hindi makalakad ng maayos. May mga sugat sa leeg na hindi magamot. Hindi pa natatapos ang kwento. Patuloy ang pag-ikot ng takot sa baryo. Si Flora ay nananatiling kusinera, ngunit hindi na lamang ulam ang kanyang nilalagay sa ibabaw. Pati na rin ang mga alat na dapat gamitin para protektahan ang mga kapatid. Si Dondon ay mas naging magiting at mas naging tahimik. Si Hazel ay natutunan na huwag magising ng madaling araw. Si Tata Julian ay mas maraming dasal at ritual ang inihahanda. At si Aling Fe. Si Aling Fe ay may sikreto pa rin nakaamba. Nang lumipas sa mga araw, lalong dumami ang mga bulong-bulong sa baryo. Halos gabi-gabi may mga kabataang nagkukwento ng mga nakikita nilang nilalang sa palayan at sa gilid ng gubat. Hindi na rin basta natutulog si Flora ng mahimbing. Madalas ay nagigising siya sa malakas na kaluskos sa may bubong o kaya ay sa tila pagkakaladkad ng paa sa lupa na hindi mawari kung tao o hayop. Isang gabi, nakaupo siya sa gilid ng kusina habang naglilinis ng kaldero. Narinig niya si Hazel na umiiyak sa gilid. Hazel, bakit ka umiiyak? Ate, may nakadunaw sa bintana. Mata niya kulay pula tapos nakangiti siya. Huwag ka matakot. Nandito ang ate. Dito ka muna sa tabi ko. Huwag kang babalik sa silid ngayong gabi. Mabilis na pumasok si Dondon, dala ang maliit na lampara. Narinig ko rin yun, Ate Flora. May humahaplos sa dingding kanina. Para bang pinipilit buksan ng pader. Kailangan nating sabihin kay Tata Julian. Hindi na ito basta simpleng takot lang. Kinabukasan nagtungo sila kay Tata Julian. Ang matanda ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hawak ang kanyang itak at nagdarasal ng mahina. Tata, gabi-gabi na po silang dumadalaw. Pati si Hazel nakikita na nila. Kapag nakita ng bata, ibig sabihin, mas lumalapit na sila. Hindi lang sila basta napaparamdam, kundi naghahanap ng susunod na biktima. Ano po ang dapat natin gawin, Tata? Maganda ng isang bantay. Hindi pwedeng iisang bahay lang ang nagtatanggol. Kailangan magsama-sama ang lahat. Pinulong ni Tata Julian ang mga tao sa baryo, ngunit hindi lahat ay dumalo. May ilan na sadyang umiiwas at may mga mukha na hindi sumipot. Napansin ni Flora na kabilang sa mga hindi dumating ay ang isang pamilya sa dulo ng baryo na halos hindi nakikipag-usap kanino man. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong hindi sumasama. Parang wala silang pakialam, sabi ni Aling Fe. Minsan, ang mga tahimik ang may tinatago. Pagbalik ni Flora sa bahay hating gabi na, habang nag-aayos ng higaan, muling narinig ang malakas na kaluskos sa bubong. Ngunit ngayon ay mas malinaw. Parang may mabigat na bagay na naglalakad doon. Hawak ni Dondon ang lampara at mabilis na lumabas. Ate Flora, may nakatapa sa bubong. Huwag kang lalapit. Baka kung ano yan. Umalingaw-ngaw ang nakakasindak na tunog ng pagaspas. Mula sa bubong, bumagsak sa bakuran ang isang nilalang. Ang katawan nito ay mahaba, payat at may mahahabang kuko. Ang mukha ay parang tao, ngunit ang dila ay sobrang haba at nakalawit hanggang dibdib. Mabilis itong gumapang papalayo, ngunit bago tuluyang mawala, tumingin ito kay Hazel na nakasilip sa pintuan. Ate, parang gusto niya ako.
sabi ni Hazel. Mabilis na hinila ni Flora si Hazel at isinara ang pinto. Nanginginig silang lahat habang naririnig ang unti-unting paglaho ng yabag ng nilalang sa madilim na bukid. Kinabukasan nagpasya si Tata Julian na maglagay ng mga palatandaan sa bawat bahay. Nilagyan nila ng bawang ang mga pinto, asin ang mga bintana at mga palaspas sa may bubungan. Ngunit sinasabi niya rin na hindi sapat ang mga iyon kung may tao sa baryo na kusa namang nagbubukas ng pintuan para sa mga nilalang. May kasabot silang tao rito. Hindi sila basta nakakapasok kung walang nag-aanyaya. Hanapin niyo kung sino. Lalong nagduda si Flora sa pamilya sa dulo ng baryo na hindi dumalo sa pagpulong. Sa tulong ni Dondon, sinubukan nilang magmasid isang gabi. Sa dilim ng palayan nakita nila ang isang lalaki mula sa pamilyang iyon na lumabas. May dalang isang pilao na may lamang manok at dugo. Inilapag niya iyon sa ilalim ng punong saging. At ilang saglit lang, may dumating na nilalang at agad na kinain ang laman. Dondon, sila ang nagbibigay ng alay. Kaya pala hindi sila takot. May kasunduan sila. Nagtago sila sa likod ng mga damo at hinintay ang sumunod na mangyayari. Mula sa dilim, lumitaw ang isa pang nilalang. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa nauna. Ang balat nito ay parang pinagdikit-dikit na balat ng kalabaw at ang mga mata ay naglalagablab na pula. Lumapit ito sa lalaki at kinausap ng hindi malinaw na wika. Pagkatapos naglakad ang lalaki pabalik sa kanyang bahay na parang walang nangyari. Tata Julian, kailangan malaman ito. Hindi na natin pwedeng itago. Oo, pero mag-iingat tayo. Kapag nalaman nilang pinagmamasdan natin sila, tayo ang isusunod. Kinabukasan agad nilang ipinagtapat kay Tatay Julian ang nakita. Matagal ko nang pinaghihinalaan ng pamilyang iyon. Ang kasunduan nila sa mga nilalang ang dahilan kung bakit patuloy na nagugutom ang ibang pamilya. Kapag may alis sila, hindi sila ginagalaw. Pero tayo ang nagdurusa. Gabi na nang muling nagtipon sina Flora, Dondon at Tata Julian. Nagdala sila ng asina, bawang at apoy. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa punong saging kung saan iniiwan ang mga alay. Pagdating nila doon, naamoy nila agad ang tuyong nabubulok na dugo. Tata, narito ba ang mga bakas ng nilalang? Kailangan na natin sirahan ito ngayon. Mabilis nilang sinindihan ang mga tuyong dahon at ibinuhos ang asin sa paligid. Ngunit bago pa man sila makalayo, may lumitaw mula sa dilim, 3 nilalang. Ate, umalis kayo dyan! Sigaw ni Hazel. Napahigpit ng hawak si Flora sa kamay ng kanyang kapatid. Nanginginig man sa takot, ramdam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Nagkatitigan sina Flora, Dondon at Tata Julian sa gitna ng dilim. Ang 3 nilalang ay dahan-dahang lumapit. Ang mga matay naglalagablaba at ang kanilang anyoy salit-salit na nagbabago. Minsan tao, minsan halimaw. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga ungol na tila galing sa ilalim ng lupa. Huwag kayong bibitiw. Itaas ninyo ang asin at apoy. Sabay-sabay nilang itinaas ang mga lampara at ibinuga ang apoy sa paligid. Nagkalat si Flora ng asin sa lupa, habang si Dondon ay pumalo ng kawayan na parang kampana. Ang mga nilalang ay napaatras saglit, ngunit agad ding sumugod muli. Isa sa mga nilalang ang lumilipad pababa at sumugod kay Flora. Mabilis niyang itinapo ng asin diretso sa mukha nito. Napapasigaw ito ng nakabibinging hiyaw at parang nalusaw ang balat. Ang isa pang nilalang ay tinangkang kunin si Dondon. Ngunit nasalag ni Tata Julian gamit ang itak at tinaga ito sa dibdib. Bumuga ng itim na usok ang nilalang bago tumakas, pumunta sa kagubatan. Ang 3 nilalang na pinakamalaki ay humarap kay Flora. Ang kanyang dilay mahaba, ang kuko'y matutulis. Tumikhim ito ng salita. Hindi ninyo kami matatalo. Hanggat may nag-aalay, kami babalik. Ngunit bago pa ito makalapit, sumigaw si Hazel mula sa malayo, hawak ang sulo.
Ate, sunugin mo ang ugat ng puno. Naalala agad ni Flora ang sinabi ni Tata Julian tungkol sa pagsira ng lugar ng alay. Mabilis nilang binuhusan ng apoy at asin ang mismong ugat ng punong saging. Umalingasaw ang usok, nagliyab ang apoy at unti-unting nasunog ang altar ng dugo. Ang malakas na hiyaw ng mga nilalanga ay naglaho sa hangin. Nagpupumiglas silang tatlo, ngunit habang nagliliyab ang ugat, isa-isa silang nanghina hanggang sa naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Pagkatapos ng ilang saglit, katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga aso sa baryo ay muling tumahol ngunit wala nang kakaibang ingay sa dilim. Hindi sila tuluyang nawala, pero naputol na natin ang kasunduan. Hindi na sila makakabalik dito ng ganoon kadali. Umuwi silang pagod at sugatan, ngunit ligtas kinabukasan. Buong baryo ay nagtipon. Sinalaysay ni Tata Julian ang nangyari at ibinunyag ang katotohanan. Ang pamilyang nakipagkasundo sa mga nilalang nabunyag ang kanilang kasalanan at sa hiya ay tuluyan silang lumisan sa baryo. Simula noon unti-unting bumalik ang katahimikan. Hindi nawala ang takot sa gabi, ngunit natuto ang mga tao na nagbabantay at magkaisa. Si Flora ay nananatiling kusinera, patuloy na nagluluto para sa lahat, ngunit ngayon mas matapang na at may hawak na apoy at asina palagi sa kanyang kusina. Si Hazel ay lumaki na may alaala ng mga mata sa bintana, ngunit iyon din ang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pamilya at pagkakaisa. Si Dondon ay nananatiling tagapagtanggol ng baryo at si Tata Julian ay naging higit na iginagalang bilang tagapag-ingat ng mga lumang kaalaman. At ang baryo, bagamat minsay naging pugad ng takot, ay natutong lumaban at hindi na kailanman pumayag na ang gabi ang magdikta ng kanilang buhay. Ang kasamaan ay nagiging malakas kapag pinapabayaang mamayani ang takot at kasakiman. Ngunit kapag ang mga tao ay nagkaisa, nagtiwala at nagtulungan, kahit ang pinakamalupit na nilalanga ay mapapalayas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits tayo sa susunod na kwento.